Hi mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So today gagawa naman tayo ng panibagong video para dito sa ating channel. Bago po tayo magsimula ay napapasalamat po tayo sa mga subscribers natin, supporters at saka sa mga silent viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 7,393 subscribers. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po. Napakalaking tulong po nito para sa ating manukan. Yan. Yung topic po natin for today ay ano nga ba yung gamot para sa mga sinisip po natin mga manok or sa mga sinisiw natin. No? At paano nga ba sila gamutin? So, explain ko yun mamaya at papakita ko sa inyo kung paano nga ba gamutin yung mga manok natin na may sipon. At pinopromote ko pa sa inyo yung ating Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook, Pulomolo King Chicken, lalabas tayo dyan. Lahat ng ginagamit natin products, trivia, at saka update sa YouTube natin at saka sa manukan natin ay pinopost ko po sa ating Facebook page. Kaya paki-like and follow na rin din po. No? At saka, bago po tayo magsimula sa lahat, mag-discussion, i-explain lang lahat, pakainin muna natin tong mga breeders natin. Tara, let's go! Ito po yung mga patuka natin. Yan, combination ng pellets, crack corn, tsaka trigo. Yan. Nakakatulong din po yung pellets, no? Magandang patuka para maiwasan natin yung pagkasakit ng mga manok natin. Yan, lalo na yung sipon. Kasi ngayon, tingin nyo naman, napakabasta po ng lupa natin. Dahil po yan na talagang malakas yung ulan dito sa amin. Yan. Masama pa rin yung panahon, no? May din pa rin yung ulap. Mga naglililim natin. Proceed na po tayo sa ating topic. Ito po yung ginagamit nating gamot para sa mga manok natin. Tawag po dito Betracin Ultima. So hindi lang po yung Betracin, hindi lang po yan vitamins ng manok, no? Yan. So meron din pong gamot na Betracin, yun po yung Ultima. So meron siyang doxycycline, Tylosin, paracetamol, bromexin, tsaka prednisolone. Yan. So 5-in-1 po to siya. Yan, so 5 gamot, no? Sa isang sachet. Yan, so kinaganda na ito, meron siyang paracetamol. Itong gamot kasi na ito, para to sa sipon talaga ng manok, no? Antibacterial. Tapos para sa pamamaga at saka lagnat. Yan. So napakaganda ng gamot na to. Yan. Pero kung mahirap po itong makita sa lugar nyo, pwede din po yung L-Spec. Yan. Ito po yung ginagamit nating gamot para sa mga manok natin na may sipon, no? Yan. At saka sa may halak.
Yan. So itong gamot na ito is 5-in-1. Tawag dito, Betracin Ultima. Mabibili nyo po sa Agrivet. 30 pesos lang. Yan. So hindi lang po lahat ng Betracin is vitamins. Meron din pong gamot. That is Ultima. Betracin Ultima. So meron siyang doxycycline, tylosin, paracetamol, bromexin, tsaka prednisolone. No? Prednisolone. So, para po to sa lagnat, sipon, halak, at saka pamamaga, no? Sa mga manok natin. So, napakaganda po nito. Pero kung pag wala po kayo nakitang ganito sa lugar nyo, pwede po yung L-Spec. Yan, kasi yung L-Spec ay maganda din po. Yan. Sa paggamot po ng manok ay hindi po pwedeng isa lang po yung gamot nyo. Kasi mai-immune po siya. So, dapat every week, no, ay bago-bago. Yan, bago po yung ano po. Pero yun po yung pinapalit ko dito kapag hindi po siya magagamot sa Betracin Ultima, doon po sa L-Spec. Pero ito po talaga yung pinakamatibay. No? Kasi bago po kayo bibili ng gamot, tignan nyo muna yung mga ingredients niya. Yan. So, i-explain ko naman sa inyo kung paano gamutin to. So, hindi ko na ilalagay sa tubig to, no? Didirect ako. Yan, tuturo ko sa inyo. Kailangan din po natin ng cotton bud. So, explain ko sa inyo kung saan gagamitin to. Kunin natin yung sisiyo na may sipon. So, ito yung sisiyo na may sipon. So, edad nito nasa 3 weeks. Yan. So, masasabi kong may sipon siya kasi nga namamaga yung kanyang ilong. No? Saka yung mukha niya dito. Sa right side lang naman. Yan. So, hindi pa ito malala. Yung dapat lang dito ay linisan yung kanyang dito sa kanyang lalamunan. Yan. Yan, parang may butas dyan, no? Yan, makita nyo naman. Dito sa taas. Yan. So, lilinisan lang natin yan gamit yung cotton buds. So, pwede naman cotton, pero talagang medyo mahirap siya. Yan. Linisan nyo lang. May sipon kasi dyan. Pigain nyo lang yung ano niya, yung dito niya. Pigain nyo lang. Lalabas yung sipon niya dito, sa baba. Yan. Yan, linisan sa taas lang. Tapos, pigain nyo lang yung ilong niya. Yan, o. May lalabas na sipon yan. Yan. Yan, mayroong sipon, no? Isa pa. Yan. Yan. So, wala nang lumabas, no? Balik naman tayo sa kanyang lalamunan. For last lang na, yan, no? Mayroong mga plema na lumalabas. Yan. Yan, mayroong plema. Yan, pasing tabi po sa mga kumakain dyan, no? Yan. So, kapag tapos natin nalinisan ang ng cotton buds yung lalamunan niya tsaka yung ilong niya. Yan, wala nang sipon, wala nang plema. Pwede natin lagyan ng direktahan ito. So, sa paglagay nito, estimate lang po. Yan, bukaw nyo lang yung bunganga niya. So, tama-tama lang po, no? Yan, para mga, mga 1 pinch kapag sisiw pa lang. Yan, so, direkta siya. Walang masasayang kasi kapag tubig kasi, napapanis yung gamot. Tapos, ayun, hindi din naubos yung tubig. Tapos, nadudumihan pa nila. Yan. So, once a day lang po kayong maglagay ng ganito, no? Or kung malala siya, mas okay kung twice a day. Yan. So, mabilis na itong gagaling. I-update ko na lang kayo.
Tapos may tubig sa kulungan nila. Yan. So may tubig dyan. So punta naman tayo sa kabila. Yung malaki na naman, yung parang breeders na natin. Yan. Dito naman tayo sa adult. So ito pa yung babae, no? Yan. So napansin ko kanina, meron siyang sipon, no? Pero hindi naman namamaga yung itsura niya. So ito, mas okay ito siya. Mas hindi malala. Tapos naagapan natin. So medyo matamlay kasi siya kanina, napansin ko. Tapos may tumutulo sa ilong niya. Yan. So importante, wala pang pamamaga, no, sa kanyang itsura. So kapag breeders naman or adult, check nyo muna kung maitlog siya, no? Yan. So ganito lang po malalaman kung maitlog sila. Yan. So wala pong itlog, ibig sabihin dito nang itlog, no? Kasi chinek ko rin to kahapon, hindi din po talaga siya nang itlog, no? So kahapon, napapansin ko medyo may tumutulo na. Yan, kasi masama yung panahon. Yan. So take note, no, bawal pong gamutin yung mga nangingitlog na mga breeders natin. Yan. So yung gagawin lang natin nito ay linisan natin yung kanyang bunganga. Katulad pa rin kanina. Gamit pa rin ay cotton buds. Yung iba, yung ginagamit nila is yung bakal, no, na parang pang-ipit. Tapos may cotton. Yan. So akin cotton buds lang talaga para po hindi masugatan yung lalamunan ng manok natin. Yan, medyo may mga plema na siya. Tapos squeeze natin yung ilong niya kung may lalabas. Yan, merong lumabas, no? Yan. So sa pagpa-farm talaga, ganito po talaga, no? Yan. Ito ang bawa ng cotton buds. Yan. Linisan natin ulit yung kanyang lalamunan. Yan. So okay na. Malinis na. Wala nang sipon, wala nang plema. Sa adult naman, mga 2 pinch, no? Yung ilalagay natin. Okay na yan. Yun mga kanikim, sana may mga natutunan naman kayo sa vlog natin for today. Shout pala kay Joan Calica Espenya, Chard Kakalbon TV, Ralph Azuelo, maraming salamat, Vince Ponce, Chef Rick Channel, kay Mary Jane Kaingay, Sunny Potestad, maraming salamat, AJ Marquez, napaka-supportive nito, Jeremiah Lingcoran, Rigor Evangelista, kaibigan natin taga Jensan, Amado Quiñones, Justin Ungo, Jennifer D. Sedusta Sr., Joden Bilioso, yan, kay Live Free, Mark Josel Alamon, Mr. Q, at kay Ma'am Princess Astin Sarte na talagang support nyo sa mga videos natin. Mga kanitib, kung gusto nyo po mag-shoutout, no? Mag-iwan lang po kayo ng comment sa ating comment section at isa-shoutout po kayo sa mga susunod nating videos. Tapos kung meron po kayo tanungan, mag-iwan na po tayo ng question dyan at sasagutin po natin. At namimili din po tayo ng mga gandang tanong at yun po yung matatapik natin sa mga susunod nating vlogs at ma-feature po kayo. Yan. At saka sa mga bago lang dito, napadaan lang, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanitib, kita nyo sa susunod kong video. Bye-bye po.